Garning luto ng puset. Wari ko itaw pambahaw. Pwedeng pamulutan, pwedeng pang ulam. Abay magliligalig pag ikinaubusan. Ay siya, samahi ako at maghanda ng pamunas ng laway. Dahil ika nga'y tutulo ang kaya. Pagkagarne ang inyong ulam. At dahil nga kami nabukya sa aming paghahanap ng ulam sa Sitio Puok, ay di naman tayo sa Sitio Balmes pupunta. Aba, ay parang narinig kong meron daw nagkahulihan ng puset. Ay di ating pupuntahan. Hindi nga pala sa Balmes ay marami din manghuhuli ng isda at marami ding manging isda. Dahil ito na nga isa sa pinakapangunahing hanap buhay ng mga tao dito sa amin sa Barangay Simlong. Dahil na nga yan sa malapit kami sa lokasyon na tabi ng dagat, malaking tulong ito para magkaroon ng hanap buhay ang mga kababayan natin dito sa aming barangay. At magaling na nga lamang at nakapunta agad kami din ay paubos na pala ang tinda ni nanay. At ako ay bumili dito ng 1 kilong pusit. Maganda nga pala ang pusit nyo, napakalalaki ngayon. Kayo nag-uulam din ng pusit. Ay sabi ng iba daw pusit, ano ka kinakain ng pusit? Alay, kahit paano kinakain ng pusit na basta siya'y kakainin ka. Alay ay paborito ko. At pagkarating pa nga lamang din sa bahay, ay di ako'y nagdikit na ng abaw. Abay wala kaming gasol, di na kami magluluto ngayon sa kahoy. Ay di ako'y naghanap na din ng pandikit. At pandikit din sa amin yung mga balat ng mga plastik-plastik ng mga baso-basura. Isa sa magkakalat pa, di rin ang gagamitin namin. Hindi naman yan lumingas pagkagarne. At habang ang pinapalingas namin ng apoy din di ako'y naglinis na. Gusto ko pag nagluluto ng pusit ay inaalis ko ang ngipin. Kayo rin ga, nag-aalis ng ngipin pag magluluto ng pusit. Pagkawari ko, yung iba hindi na din nag-aalis pag nagmamadali. Ayaw mga inanganay pag may garning ngipin na andun nga daw ang lansa. Na matapos kong alisan ng ngipin at malinisan, magsisimula din tayo magluto. Ari namang lutong ori, pinakamadaling luto sa pusit. Naglabas na nga pala din ako dito ng mantika at yung gagamitin ko nga ay mantika ng baboy. Dahil nung nakaraan nga palang birthday na yung pamangkin ay meron mantika ng baboy, di na aking gagamitin. Makakatipid tayo kahit papaano. Ay tingnan ninyo, pag sa lakas ng apoy, pagkagari sa tungkol, talagang may pa-flame effect pa eh. Medyo naparami ata ang aking gatong dini kaya garne. Hindi inawatan ko ng counted. Ari nga, nilagay ko na din ang aking mga puset. Ari nga garne, pagka nailagay mong garne, ay lalabas sa dyan ang kanyang tubig. Kahit na yan sinala mo at talagang pinatiktik mo na may tubig ang sarili. Hayaan mo lamang yung bumulak di yan. Yan naman ay may iga din ng kusa. Aring luto nga ari, matipid din sa Ricardo. Ang ilalagay mo lang din kaunting asin, kaunting bitchin, di panalo na. Kayo gaano kang paborito nyo luto sa puset? Ay masarap din naman ang adobo, masarap din ang sweet and spicy. Pero ang paborito ko, aring garne pinaigam ni Rito. At talagang hindi ka talaga mauumay pagkagarne luto mo. At sa puntong ang aray talaga nagbubula ka na. Parang ang tubig ay hindi na maiiga. Ay ika nga'y tsaga-tsaga lang, may maiiga din yan. Ay di rin na nga kay tsurahan. Ay kupo, anong sarap na rin, nagmamantika eh. Yan na nga, daga sana naman din ang kaning bahaw. Pag ka rin pusit, minsan lang ang magsiso. Palibasa nga'y masarap, ay di lagi kang permentakam na takam sa garne. Ay mabuti na nga lang tayo nakachempo, hindi tayo makakatikim ngayon. Sa inyo ga ay tagpusit na din. At saka saang bayan kayo dito sa Batangas. O saan pag ang probinsya, marami ding pusit na garne. Ay ayan, ay paanhen, ay malapit ng maluto, ay panay pa ang halo. Ay titingnan, pag ating natimusan. Lasa ko'y agaw-agawan pagkagarne ang luto. Sabay-sabay ng kakain para walang maubusan. At syempre, di ako uunang titikim. Ating uusgan ang sarili nating luto. Kaya tayo titimos ng bahagya.